Tagal ko siyang hinahanap eh. 28 years. Na sana sa kasal ko, bago ang kasal ko, makita ko siya. Okay, sandali lang. Umiiyak pag ganun ang pinag-uusapan sa parents niya. Eh syempre, masakit din sa akin, naawa ko sa kanya, kaya tinutulungan ko siya. Alam naman daw nung papa niya ang address niya sa Bohol eh. Hindi man lang sumulat. Yan ang sabi ng mama ko. Alam daw ng papa ko yung address sa Bohol. Wala man ang sulat. Wala nakaisip ko, wala akong sulat ang babasa sa kanya. Nakalimot na yun sa akin. Ako pa di niya ako bagay tanggi niya ako. Sabi ko sa nga, pasensyahin na niya ako. Patawaran niya ako pagkukulang sa kanya. Ano ba kasi hindi ko kasi naalagaan. Sana mapatawa niya ako nga, hindi ko muna siya nasuportahan. Lalagay na sa tahimik sina Freddy at Raquel, pero si Freddy hindi pa rin matahimik. Ilang araw na lang kasi ikakasal na siya, pero hindi pa rin niya nakikilala ang kanyang ama. Magkahalong kaba at excitement. Ito ang nararamdaman ngayon ng magkasintahang Freddy at Raquel. 2 tulog na lang kasi, ikakasal na sila. Handa na ang wedding gown, ang aras, pati na mga singsing. Pero may isa pang kulang para sa napaka-importanteng okasyong ito, ang ama ng groom. Tagal ko siyang hinahanap eh. 28 years. Na sana sa kasal ko, bago ang kasal ko, makita ko siya. Okay, sandali lang. At ang hiling na ito, sisikapin daw ibigay ni Raquel sa kanyang kasintahan. Bago nila ikasal, ay makita niya yung papa niya para naman talagang lubos yung kaligayahan niya kasi parang kulang talaga sa buhay niya yung wala yung papa niya. Ayon kay Raquel, sa likod ng pagiging masayahin ng kanyang nobyo, dama pa rin niya ang hinanakit nito sa hindi nakagis ng ama. Naging emotional siya, umiiyak pag ganun ang pinag-uusapan sa parents niya. Eh syempre, masakit din sa akin, naawa ko sa kanya, kaya tinutulungan ko siya. Lumaki si Freddy na walang ama. Ang tanging paliwanag ng kanyang ina, meron daw kasi itong ibang pamilya. Parang ayaw niyang pag-usapan eh. Sabi, wag nang pag-usapan yun. Wala daw pinta yun. Ngunit halos lumaki rin si Freddy na malayo sa kanyang ina. Inihabilin lang kasi siya nito sa pangangalaga ng kanyang lola sa Bohol. Ayon kay Freddy, masaklap mabuhay sa loob ng 28 taon na walang kinikilalang ama. Mahirap. Minsan may iya ako eh. Inaasar ako ng mga kakilala ko. Wala akong tatay. No? Basta rulo. Siya nasasaktan. Ano ginagawa mo? Lumalaban ka ba? Hindi na ako umimik. Pakiramdam kasi niya, ibinaon na siya nito sa limot. Alam naman daw nung papa niya ang address niya sa Bohol eh. Hindi man lang sumulat. Yan ang sabi ng mama ko. Alam daw ng papa ko yung address sa Bohol. Wala man ang sulat. Wala nakaisip ko, wala akong sulat ang babasa sa kanya. Gayunpaman, ipinangako pa rin sa sarili ni Freddy na gagawa siya ng paraan para mawakasan ang nadarama niyang pangungulila sa ama. Sabi ng mama ko dati, dito yung sa Manila ang trabaho. Kaya yung talagang plano ko na hanapin ko siya nung pagdating ko dito sa Manila. Katulong si Raquel, sinubukan nilang tawagan ang mga apelyidong Labisto, ang apelyido ng kanyang ama, sa telephone directory. Pero wala ni isa man sa mga itong nakakakilala sa kanyang ama. Dito na humingi ng tulong si Raquel sa aming programa. Noong una, akala niya biro lang. Tapos yung tumawag yung staff ng QTV sa kanya,
Maraming tinatanong. Ayun, kinakabahan na daw siya mula nun. May takot ka daw sa dibdib. Meron. Kasi baka nakalimot na yun sa akin. Ako pa, di niya ako bagay tanggi niya ako. Bago pa man sila magsumpaan sa harap ng altar, may nauna ng binitawang pangako si Raquel sa kanyang magiging kabiyak. Sabi ko sa kanya na na ako na lang magpupuno ng pagmamahal na dapat binigay ng magulang niya sa kanya. Kaya ko siya tinutulungan. Ang pagmamahal na ito, sisiguraduhin naman daw ni Freddy na maipapasa niya sa kanilang magiging anak. Hindi ko sila pababayaan. Dito na ako sa tabi ng misis ka, magiging anak. Lagi niya sinasabi na ayaw talaga niya maramdaman ng anak niya, yung naranasan niya. Kaya alam ko magiging mabuting ama siya sa anak namin. Ayon kay Freddy, Paulino Macabalhog Labisto raw ang buong pangalan ng kanyang ama. Lagpas 60 anyos na ito ngayon at sa Fort Bonifacio sa Makati raw ito nakatira. Agad naming tinignan sa COMELEC kung may nakarehistro sa kanilang ganitong pangalan at base sa kanilang talaan, may nakatirang isang Paulino Labisto sa Barangay West Rembo sa Makati. Base sa aming panayam sa kanya, walang duda, siya nga ang ama ni Freddy. Inamin sa amin ni Mang Paulino, meron na siyang asawa nung nakilala niya si Lusing, ang ina ni Freddy. Subalit 1 taon na raw siyang hiwalay dito noon. Sa isip pa niya hindi na may kumapabalikan dahil na nga malayo siya doon sa probinsya. Ako dito, nag-iisa lang. Malungkot ako dahil kahiwalay kami ng asawa ko. Kaya gusto ko lang magkaroon naman ng konting maligaya ba. Kung mayroon kang kasama, yung mayroon kang kasama, iba yung mag-iisa eh. Subalit nung nalaman ng original na asawa ni Mang Paulino na nagkaanak ito sa iba at yun nga ay ang sanggol pa noong si Freddy, sinugod sila nito. Bakit po? Kaya ang ginawa ni Lusing rin, yung nga, umalis siya, kasama yung bata. Pag-alis niya rin, wala ako, trabaho. Magbalik ko, wala na sa bahay. Ang problema lang yung pag-alis niya, wala siyang iniwan sa akin na address. Kaya hindi ko siya malukit kung saan. Magtatatlong dekada man ang hindi nasisilayan ni Mang Paulino ang kanyang anak. Hinding-hindi naman daw ito nawawaglit sa kanyang alaala. Mayroon akong batat-batang daan noon. Yung niya dito, may kandiis dito. Sa puwit dito sa kuwan, ba na puwit? 2 kandiis lang eh. O yung 2 kandiis. Yung bang malalim ba? Dito, parang palikpik. Saka yung dito, baluktot yung kalingkingan. Hindi ko malang kaliwag ka na sa baluktot. Gayunpaman, nangangamba siyang baka nagtanim na ng hinanakit sa kanya si Freddy. Kaya para sa anak, ito ang kanyang mensahe. Sabi ko sa nga, pasensahin na niya ako. Patawaran niya kang akong pagkukulang sa kanya. Ano ba kasi hindi ko kasi naalagaan. Sana mapatawa niya ako nga, hindi ko man siya nasuportahan. Nung sumunod na araw, agad na naming sinundo si Freddy kasama ang nobyang si Raquel para dalhin kina Mang Paulino. Mas doble pa nga yata ang kabang nadarama nila ngayon kesa sa araw mismo ng kanilang kasal. Kung ano man ang kahinat ng pagdating natin doon, sana tanggapin mo. Kung siya yun, mas hindi maganda. Pero kung hindi man siya, di huwag ka mawalan ng pag-asa. Hanapin pa rin natin. Kayo po si Paulino Labisto? Opo. Pwede pumasok? Nung una, halatang naninimbang pa ang mag-ama. Pwede magtanong, may kilala kayong Lucia Blantucas? Oo, kilala. Dati.
May anak ba kayo na? Meron. Ilang taon na yung anak mo? Siguro mga 28 ganun. 28, 29. 28. May pangalan na kayo doon, yung ano kayong pangalan niya? Freddy? Hindi. Ako po yung anak ni Lucien. Ay, ikaw yun? Basta. Basta. Ay, wow. May asawa? Asawa. Bakit di nga sumulat sa akin? Yung anak mo yung adik niyo eh. Hindi mo alam. Sabi mama alam. Wala pa yung yun. Kasi Buka. Maya-maya, ipinakita sa amin ni Mang Paulino ang tinutukoy niyang palatandaan sa anak, ang medyo baluktot nitong daliri. Anda pun talaga ro. Ha? Sa wakas, nakita ko na rin. pangarap ko nga magkita tayo. Pangarap ko, maliit pa ako. Hirap baho yung buhay ni. Walang magulang. Hirap. Salamat, nakita ta. Ang pakikipag-isang dibdib, minsan daw hindi talaga masasabing paglagay sa tahimik. Lalo na kung nabibigla lang ang mga nagpapakasal. Sa kaso ni na Freddy at Raquel o Mr. and Mrs. Labisto, panahon lang ang makapagsasabi kung gaano sila magiging katatag sa harap ng sinasabing magulong buhay mag-asawa. Sa puntong ito, ang mahalaga, alam nilang patuloy silang magtutulungan para tuparin ang pangarap ng bawat isa. Kompleto na yung buhay ko na nakita ko na yung ama ko.